Mga bansa dito sa Asia, meron daw pong ginawa ngayon na isang hakbang laban po sa China at ito nga ba ay pagkakaisa para labanan itong kalokohan na ginagawa nitong gobyerno ng China dyan po sa West Philippine Sea. Lalo pong lumalala ang tensyon. Well, alamin po natin ang impormasyon na ito. Hello, what's up mga sanggay? Magandang oras po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga taga-subaybay natin dito, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay dyan. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta. Okay, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So, sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo rin kakalimutan, mga sangkay, na i-follow ang ating Facebook page. Okay? At ito mga sangkay, meron po akong ipapagawa sa inyo. Sa mga nanonood ngayon sa Facebook, kung kayo ay nasa Facebook, ito gawin nyo. Habang pinapanood nyo ang video na to, makikita nyo mga sangkay. Ito mismong pinapanood nyo, itong nagsasalita ako na video. May kita nyo yung tatlong tuldok sa taas, yan. Kitang-kita nyo naman siguro, tatlong tuldok yan, magkakatabi. Pindutin nyo lamang po yan, tapos may lalabas dyan. Ayan, yung show more, yung may plus, pindutin nyo rin po yan, okay? Yung show more at may plus. Then after nyan mga sangkay, pindutin nyo rin po yung bell. Yung bell, katabi po ng subscribe. O, ayan, basta may makita kayong bell dyan, pindutin nyo po yan, tapos pindutin nyo po yung all. Okay ba yun? So, eto na nga mga sangkay, mayroon po tayong balita ngayon. Na sabi po dito, ASEAN, Japan, nagkasundo na paigtingin ang maritime security cooperation. At ayon po dito, tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at mga nasyon na nasa South China Sea dahil sa pinag-aagawang mga lugar sa rehiyon. Well, panoorin po natin ano ba itong hakbang nila. Magkasamang pinahayag ng Japan at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN noong linggo, December 17 ang napagkasundo ang planong palakasin ang dialogo at kooperasyon sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan sa karagatan. Isusulong rin umano ng mga ito ang Maritime Order batay sa pangapanuntunan ng batas, kabilang na ang kalayaan at kaligtasan ng nabigasyon at overflight, gayon din ang walang hadlang na komersyo. Ginawa ng Japan at ASEAN leaders ang mga pahayag pagkatapos ng idinaos na summit sa Tokyo at sa gitna ng panlalo pang tumatatag na paninindigan ng China kaugnay ng pag-angkin nito sa South China Sea na isang vital trade corridor. Nagdulot naman ng matinding tensyon sa mga bansa sa rehiyon maging sa Estados Unidos, na isang malapit na kaalyado ng Japan kung tumataas ang deployment ng Chinese vessels sa pinagtatalunang lugar. Sabado, nang i-anunsyo ng Japan na palalalimin nito ang ugnayan sa Malaysia at ibibigay sa bansa ng halagang $2.8 million o 156.3 million pesos para sa warning at surveillance equipment ng bansa. Noong nakaraang buwan, nakapagkasundo ito sa Pilipinas na tutulungan ng bansa na bumili ng mga sasakyang pandagat ng Coast Guard. Gayon din ang pagsusupply ng radar system. Nagpahayag rin ng Japan ang pagkabahala noong linggo hinggil sa yung mapanganib ng mga aksyon kasunod ng pinakabagong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China bunsod ng insidente ng banggaan at water cannon shootings sa Flashpoint Reef. Axis Salema. Okay. So, ayan po. Klaro naman siguro mga sangkay na mayroon na pong ginagawang aksyon yung ASEAN. Mga tropa ng bansa natin yan. Lalo-lalo na po itong Japan na miyembro po, siyempre, ng Asia. Ngayon, ang Japan talaga ngayon, mga sangkay, tumutulong sa Pilipinas. Sila po yung nagpo-provide pera, mga sangkay, at gusto rin po nila mapalakas yung ating sandatahan kasi wala po talaga, mahina po. Aminin na po natin ang totoo. Kaya po tayo ginaganan yan ng China. Kasi nakikita po nila na walang kakayahan na lumaban ang Pilipinas when it comes to military. Wala pong kakayahan kasi maliban sa kakaunti po yung militar natin, wala rin po tayong mga gamit na pandigma na kagaya po nila mga sangkay. That's why ang Japan, we know naman ang Japan, 'di ba? Dati
Kaaway po nating bansa yan pagdating po ng World War II, di ba? Isa po yan sa pumunta dito sa Pilipinas dahil nandito po yung mga Amerikano at nadamay po ang mga Pilipino sa digmaan nila. At ngayon, mga sangkay, baliktad na. Dati pong naging kaaway, ngayon, kakampi na po ng Pilipinas. Yun po ang nakakatawa no? Samantalang itong China, mga sangkay, kakampi rin po natin yan talaga Kasi pagdating po sa kalakalan noong mga panahon ng ating mga ninuno, ang China ay malaking bahagi ng ating bansa. Okay? Sa mga nag-aaral po ng kasaysayan ng Pilipinas, yun po. Malaki po ang bahagi ng China sa ating bansa pagdating po sa kalakalan. Palitan po ng mga kalakal kung tawagin. Negosyo. Panahon natin ngayon, yan po, mga business po yan, mga binibentang mga kung ano-ano mga bagay. So, baliktad na rin po. Dating kakampi, ngayon mukhang nagkakaroon ng tensyon, nagkakagulo. Pero ang dami pong, maraming Filipino-Chinese para po sa inyong kaalaman. At ito nga, nakikiusap po sila na sana wag lumaki ang tensyon. Ito po, Filipino-Chinese Business Community calls for peaceful solution. Yan po yung panawagan nila. Marami pong Pilipino kasi na Chinese. Ang dami po kasi talagang mga Chinese Kahit saan kayo pumunta, guys, mayroon po talagang Chinese community, half by blood. Dito sa Pilipinas, to sila kung mayroong film, Phil Chai. Basta yun, Filipino-Chinese. Tingnan po natin ang balitang to. Members of the Filipino-Chinese business community are keeping a close watch on the developments in the West Philippine Sea. And while both the Philippines and China stand firm on their positions in the maritime row, the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated calls for dialogue and peaceful solutions. Let's sit down and discuss. Let's think of ways to move forward in spite of the difficulties we have in the West Philippine Sea. Huwag na natin dalhin yung init ng ulo, yung galit. Tanggalin na natin. The group says war should not be an option to maintain the momentum of Philippines' economic growth. Okay, sa madaling sabi, ito mga Filipino-Chinese business community, kinakabahan sila sa posible pang maganap na baka humantong sa digmaan. Of course, ayaw po natin talaga ng digmaan na yan. Kasi sino ba naman ang gugustuhin yung digmaan? War is, a disaster for any country na papasukin yan. Look at what's happening in Russia and Ukraine and even in Israel, di ba? Ibang story ng Israel, but gawin po natin halimbawa yung World War II. After ng digmaan, mga sangkay, though dineclare na ang kaalyado ng Amerika ang naging matagumpay sa digmaang yon, but still, ang resulta, mga sangkay, parang pare-parehas po sila tinamaan na bumagsak po yung kanilang society because of, yung mga damages ng war. That's why these people, Filipino-Chinese business community, calling for peaceful solutions. Kasi isa po sa maaapektuhan dito, mga sangka, is their business. Sila mismo, their families. Ang bihira. Let's be practical. We want peace. We want growth. We want investment to come in the Philippines. And the only way for investment to come in is to have peace in this country. And the only way to have peace in this country is to have peace with our neighbors. The Foreign Affairs Department adds that while there are issues on the national security aspect of the bilateral relations between Manila and Beijing, economic diplomacy is another thing. We're conveying our positions, we're conveying our concerns, but what happens in one pillar does not necessarily negatively affect the others. Special Envoy of the President to China for Trade and Investments, Maynard Nu, is optimistic that economic ties between the two countries will improve. Yeah, we're still very optimistic because based on the previous investor forum that we did in Beijing, there was a lot of interest from big companies to
who wants to invest in the Philippines. So I think it's still very much positive. On Saturday, Chinese ambassador to the Philippines Wang Silian made his public appearance after last week's incidents in the West Philippine Sea and after the DFA summoned him to express the government's protests. Yan pa naman yung pinapalayas mga sangkay, yung ambassador ng China na sa Pilipinas. Tropa yan, kaibigan po yan ng ating Pangulo, mga sangkay. Kaya medyo mahirap din. I don't know what will, the decision of many, but parang imposible, no? Magpalayas ng isang ambassador. Ang dami rin po kasi Pilipino doon sa China. Pero ito kasing nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Ito po ay kailangan po ng peaceful solution. Yun din po yung nakikita ko. Pero sa nakikita po natin sa ginagawa ng China, they don't want peace. Pinipwersa po nila yung mga Pilipino doon na umalis. Pinipwersa po nila yung mga kasundaluhan natin. That's why kung mayroon dapat dito pagsabihan, yung China, sana wag na sila doon sa may mga nakuha na sila. Pero yung mga nasasakop pa po natin, pagdating po sa exclusive economic zone, wag nang pakialaman. The Chinese envoy did not grant an interview but delivered a message on the importance of economic relationship between the two countries. Tristan. Okay, so ano po ang inyong opinion regarding this problem, guys? Kasi it's possible na mag-escalate yung war kung hindi po talaga mapipigilan ito. Though the government expressed na kailangan po talaga ng peaceful solution. Kaya nga lang, the problem is, paano nila gagawin yon kung ang China inambubuli doon sa West Philippine Sea? Of course, ang maganda pa nga po dito mga sangkay sa Pilipinas, hindi po sila gumaganti sa China. Yung binomba tayo ng water cannon, hindi po sila gumanti. Binangga tayo, di rin po gumanti. Pero nakita ng buong mundo. So, hindi po natin alam kung saan nahantong. Let's pray for our country na hindi naman po talaga umabot sa digmaan. But what is your opinion, guys? Do you believe na ang tamang solusyon dito ay peaceful solution? Kagaya ng sinasabi ng mga businessman natin, mga Filipino-Chinese na kababayan? Or kailangan ng puwersahin ang China? Just comment down below na, guys. I invite you, please. Mayroon po ako ditong Facebook group. Mayroon po tayong Facebook group, Bong Solid Sangkay, okay? Ito po yung para lamang po sa mga solid sangkay, okay? Exclusive po ito, ha? Hanapin nyo lamang po ito sa Facebook, Bukbong Solid Sangkay din. Mag-join group kayo. At tandaan nyo, may mga questions doon. Hindi po ina-approve ng mga admin yung mga hindi sumasagot sa may pinakasasagutan kasi doon. Kaya dapat masagutan ng lahat ng tama. Okay ba yun? So, ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.